guys, eto na, ipapakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling ang mga DDS, especially itong si Mandalulo na mahilig mag-splice ng video at tingnan mo yung muka, preskong presko na nagsisinungaling. 'Di ba? Na sana tamaan ka ng kidlat Mandalulo pag nag-flash flood, o ikaw ang unang bagsakan. Ikaw ang unang ma-wash out. Teteng. Hindi ko na ipapaabot bukas yung challenge ko ng tanghali. Napapanumpaid ko siya na nagsasabi siya ng totoo na hindi splice. Sumpaan niyo yung buhay ng anak niyang isa. Oo, hindi na. Andito na, dito nyo makikita kung anong style ang kasinungalingan ng mga DDS. Eto, kuhang-kuha talaga ni Mandalulo. Legit tong bayaran na DDS to eh. Kaya magaling mag-splice, magaling gumawa ng kwento. Pakinggan nyo to. Ayan, nakuha ko na yung kumpletong recording ng isang telephone conversation kung saan si girl ay talagang pinangalanan na may relasyon sa isang Roy. Agoy! At yung Roy, pinatira niya sa kanyang kondo. Ang yabang pa naman ng vlogger na ito, ha? Kung sino-sinong iniinsulto, meron pala siyang nakatagong sikreto. Oh, eto, pakinggan natin yung telephone conversation. Hala, pasok! Binigyan ni Alfred ng motor si Roy, kinuhanan at ipinahatak. At nagalit di umano daw si Alfred kasi hindi hinuhulog ni Roy yung pambayad sa motor. Dahil nakikipagbalikan na si Roy dun sa asawa. Nung nagpunta ko, hinanap namin yung hard copy ng desisyon. Nandun sa mga files niya, hinanap namin yun. So ibig sabihin, dun pa rin talaga siya nakatira. Magpapaliwanag pa ba ako dyan? Wala na, klaradong-klarado. Kumuha ng motor, pinaembargo kasi nagselos doon sa asawa. Oh. Anyway, Mandalo, tawang-tawa na ako sa'yo. Unang-una, si Alfred pa ang sinabihan mo na nagbabaliktad ng kwento. Di ba nga kaya ka Gina G dahil nabuking na magkausap kayo ni Jeros? Habang nagtitikol si Jeros at kung I love you ka, dublihin mo na daw, dublihin mo na yung binibigay mo allowance kay Jeros. Di ba doon ka galit na galit? Natatawa din ako sa'yo. Sabi mo, binigyan ni Alfred ng motor si Roy, kinuhanan at ipinahatak. At nagalit di umano daw si Alfred kasi hindi hinuhulog ni Roy yung pambayad sa motor. Alin ba talaga? Eh sabi mo, hindi hinuhulog dahil nakikipagbalikan na si Roy dun sa asawa. Sino ba yan si Roy? Yan ba yung jowa mo? Na nagsiselos ka kay Alfred? Oo, kaloka ka. Sino ba yan si Roy? Yan ba yung jowa mo? Na nagsiselos ka kay Alfred? Oo, kaloka. O ayan, narinig nyo na. Ganyan kapresko ang mukha ni Mandalulo habang nagsisinungaling. DDS nga, di ba? Bayaran, marunong mag-splice ng video, marunong mag-twist ng kwento. Kasi nga, di ba, DDS. Tingnan mo mukha, preskong presko. Di ba? Kayong mga supporters ang nagmumuntanga sa patuloy na pagpapaniwala dyan sa bakulaw na yan. Ang totoong bayot dito ay si Mandalulo. 2010 pa lamang nakipag-live-in na yan sa Dapitan, sa batch niya ng high school, siya nagbabayad ng renta doon sa inuupahan nilang papunta ng merkado sa Dapitan City. Siya ang kumuha ng hulugan na motor sa Minaog sa Dipolog. Oo, sa motor trade. Kaloka to. O ngayon, kayo, magpapaniwala pa kayo sa bakulaw na yan. Kaloka. Eto yung kasunod na pinutol ko doon sa content niya. Oo, pinapanindigan pa ng bakulaw na to ang kasinungalingan niya na binabaliktad. Mandalulo, itigil mo na yan. Pakinggan nyo muna to Pakinggan nyo muna, ganyan kapresko ang mukha ng alamanhig na to, magsinungaling at nauuto naman kayo. Close doon sa asawa. Oh, dahil babalik na yung Roy doon sa asawa. Oh, sunod. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit doon pa rin nakatira si Boy? Meron pa rin silang bidya ko. Hindi naman lang di mo, Kyle. Ang yabang-yabang mo. Ang dami mong iniinsulto. Ang dami mong nilalait. Kalait-lait ka pa ng hayop ka. Alam ko man. Uy, ano yan, ha? Ang ganay yung penguin. At ang kalaban ko ay talagang bayot. Sayang ang bayot. Oo, kaloka. Naputol tumawag ang ate ko. So ayun na nga, Mandalulo. Nalilito ako sa'yo kasi di ko alam, ano ba talaga yung gusto mong marating? Binigyan ng motor, nangatak ang motor, nakipagbalikan si Rolly. Saan ba si Rolly, si Roy? Nasaan ba si Roy? Nasa Canada ba o nasa Pilipinas? Tapos sabihin mo about face si Alfred. Tapos sabihin mo nakatira sa kondo. Eh wala namang lalaki doon. Si Boom ang nasa kondo. Si Balot. Legit talaga yon kasi alam mo kung bakit na malaman kung doon talaga siya nakatira. Nung nagpunta ko, hinanap namin yung hard copy ng desisyon niyang nagchuchucho sa'yo na dismiss. Nandun sa mga files niya, hinanap namin yon. So, ibig sabihin, doon pa rin talaga siya nakatira. Although, may sarili din siyang unit. Oo, may mga files siya doon dahil nga caretaker. May sarili siyang unit, pinapaupakan niya. At yung unit ni bro, libre siya nakatira dyan. Yung kanyang unit, pinaupakan niya, extra income. Ang kay bro, wala siyang bayad. Basta lang. Punta ko, hinanap namin yung hard copy ng desisyon
niyang nagchuchucho sa'yo na-dismiss. Nandun sa mga files niya, hinanap namin yun. So, ibig sabihin, dun pa rin talaga siya nakatira. Although, may sarili din siyang unit. Oo, may mga files siya doon dahil nga caretaker. May sarili siyang unit, pinapaupakan niya. At yung unit ni bro, libre siya nakatira dyan. Yung kanyang unit, pinaupakan niya, extra income. Ang kay bro, wala siyang bayad. Basta lang ma-maintain, ma-well maintain. Oo ha, kaloka to. Legit na nakatira sa kondo ni bro ay si Boom. Bakit ko masabing legit na doon siya? Meron siyang mga gamit doon at siya ang nag-maintain sa gamit ni bro. No? Hinanap namin doon yung files. At nakikita ko, may mga sinampay na damit niya doon, nakahang doon sa, yung sa clothes rack. Kaloka to. Oo. Oh my God. At nung nagpunta kami, nag-toothbrush siya saglit, nandun yung toothbrush niya sa banyo. Kaloka to. O, di ba? Siguro naman, sa mga patuloy pang nauuto at nagpapapaniwala kay Mandalulo, oo, na magaling magbaliktad ng kwento, oo, siya naman talaga dito, ang bayot. Di ba, Mandalulo? Kung meron bang stapador din dito, siya. Dahil inamin niya yan, nakulong siya ng 6 months. Na yung perang retirement ng tatay niya, doon ipinambayad at ang mga kapatid niyan galit na galit. Ang bunsong anak niyan, oo, may sama ng loob sa kanya. Dahil mas inuna pa niya, yung kapretsyo ni Batch, kaysa doon sa anak niyang may sakit. Mandalulo, ipaterapi mo na daw yan. Oo, huwag ka mag-deny dahil buo ang impormasyon ko at legit ito, may willing magpa-interview na kapitbahay nyo sa dapitan. At si Rolly willing na rin magpa-interview kung paano mo siya, wina 1, 2, 3, pagkatapos mong machupa pips. Ha, Mandalulo, nakakahiya ka sa buto-buto ng nanay at tatay mo. Nakakahiya kang tao. Di ba? Ang laki ng kasalanan ng nanay at tatay mo. Oo, inilabas ka sa mundong itong alamanhig ka. Ganyan ka kasinungaling. Ganyan ka kakambugero. Oo, hindi ko masisisi ang mga anak mo na kahit anong bigay mo ng mamahaling gamit, galing naman ang pera sa panluloko mo, oo, na di umano, hindi ka tumatanggap ng bayad sa pagbablog mo nito, oo, pero wala ka namang trabaho, fixer ka, nangungutang ka nga lang ng 2K, may construction business ka, puro naman 7-Eleven ang transaction, di ba? O saan ka pa nang kukuha na ng pera pinambili mo ng mga cellphone pinamimigay mo sa anak mo, di ba? Nagpabayad ka ng pagkatao mo. Huwag ka nang mag-eme dyan na hindi mo tinanggap ang 300K dahil mismong 800 na sa cash di minimema mo, kinukuha mo. Huwag kang mag-deny, number mo yon, legit. Kaya Mandalulo, nakakahiya ka sa buto ng magulang mo, sa buto ng tatay mo, di ba? At nanay mo. Nakakahiya to. O ngayon, ano masabi niyo mga DDS? Sino ang totoong bayot? Ako legit to. Oo, kaya kong ipanumpa. Oo, ngayon Mandalulo, sumpa mo pa rin na nagsasabi ka ng totoo na di ka nag-splice. Sumpa mo pa rin yung buhay ng isang anak mo. Huwag mo ubusin dahil lugi ka. Isa lang yung sa akin. Ha? Bye!